As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome back po sa ating channel. This is Coach Jared at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa ating YouTube channel, Coach Jared Live. At mag-follow na rin po kayo sa Pinasabat Newsroom at sa Tambayan ng mga Kotseros. O sa Facebook naman yun. Okay. Dalawa rin tong topic natin dito. Pero feeling ko maikli lang tong sa maikli lang tong sa una. Unahin natin itong lumalalim na hidwaan ni Ping Lacson at saka ni Alan Peter Cayetano. Lumalalim talaga, guys. Ngayon, hindi na lang flood control ang nasita ni Ping Lacson. Okay? Hindi na lang flood control, dumadami na ang nasisita niya, guys. Ngayon, kapatay reclamation ng Laguna Lake. Dadamay na. Actually, di ko nga alam na nagkaroon pa ng reclamation sa Laguna Lake. Oo, ang Taguig. May ganun pala. So, ngayon, mga kababayan, lumalabas na hindi lang flood control ang pinagkakita. Flood control. You can call it flood control. Ang pinagkakita ni Alan Peter, pati reclamation. Kasi yung reclamation, pinalabas niya na flood control. Ay, fraud. It is fraud. It's fraud, guys. That's fraud. Panloloko. Pagsisinungaling. Yan ang fraud. Grabe, ang lala. Ang lala nung ginawa ni Alan Peter, mga babayan. Ito yung kanyang ito yung balita. Actually kahapon pa to, pero okay lang, pag-usapan natin today. Hindi naman nag-i-expire ang balita. Sabi, sa People's Park. People's Park na raw siya ngayon. Okay. Sige. Taguig reclamation pinalabas na flood control, sabi ni Ping Lacson. Yan. Sabi, binigyang diin ni Senator Panfilo Lacson itong Biyernes, August 7, na dapat nang wakasan ng umano'y impunity na kaakibat ng tuloy-tuloy at illegal na reclamation operations na ilang taon nang itinatago bilang mga flood control at mitigation project. Magkaiba kasi yun Iba ho ang flood control at mitigation kaysa sa reclamation. Ang reclamation, mga kababayan, ito ay pagkuha ng body of water at gagawin mong lupa. Parang ginagawa dyan sa Manila Bay ngayon ng SM. Di ba nag-reclaim sila ng lupa, ginawa nila Mall of Asia. Ngayon, nagdadagdag na naman sila, gagawin yata nilang kondo. Ayun, yun ang reclamation. Okay? Ang flood control, existing body of water, pero lalagyan mo ng mga flood protection mechanisms, whatever that is. Pwedeng yung slope protection, pwedeng matataas na walls or mga dikes para hindi pasukin ng tubig yung mga kalsada. Pwede rin na magpa-project ka ng dredging, papalalimin mo yung mga ilog, mga tributaries, yung mga kanal, lalaliman mo yun, maghuhukay ka. Dredging, pwede rin linis ng mga drainage, kasama yan dyan. Yun ang flood control. Pero ang layo ng reclamation sa flood control, guys. Paano nangyari yun? Sabi ni Lacson, pinayagang magpatuloy ang mga operasyon sa kabila ng mga tanong hinggil sa legalidad ng mga ito at sa pagiging epektibo sa pagtugon sa baha. Habang ginagamit naman ang kapangyarihan at impluwensya upang iharas ang mga opisyal ng mga ahensyang inatasan inatasang pangalagaan ang Laguna Lake. Di ba, Ate Crisel Bellarmino? Salamat po sa inyong super chat. Uy, ang bagal Hindi, super chat. Yan. Hindi DENR
Edel Toto Balduesa. Hindi siya DENR. This is under, kasi kung Laguna Lake yan, under siya ng Laguna Lake Development Authority, LLDA. I think, attached agency siya ng DENR. Oh. Pero ang primary, primary agency is LLDA, Laguna Lake Development Authority. Sabi ni Ping Lacson, the Cayetanos have disguised these unabated and illegal reclamation operations in the Taguig side of Laguna Lake as flood control and mitigation projects for several years now. Ano kaya yun? Using their power and influence to harass officials of the Philippine Reclamation Authority, Laguna Lake Development Authority, and other agencies tasked to protect the lake. Ayon sa senador, batay sa pinakahuling bilang ng kanyang team, umabot na sa 32 at patuloy pang nadaragdagan ang mga grossly anomalous flood control projects. Yan. Grabe, no? May balita yan eh. Pinost din ni Ping Lacson yung balita dyan. Ito. Yan, no? Impunity has its own limits. Maybe it's time for justice and accountability to take over. Sabi ni Ping Lacson. Yan. Pinost niya yung balita tungkol dyan. Ito yung balita. Yan. Imbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Taguig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DENR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within reclamation the lake. na, oh. Ayan, reclamation. Ayan, oh. Uy, bawal yan. Hindi basta-basta pwede yan. Ito, ayan, oh. Yung mga lupa. Ito yung Laguna, ito C6 to, ayan, oh, C6. Ayan. Tapos, ito yung Laguna Bay. Ito yung ano niya, ito yung beach eh. Yung, well, it's not a beach, but you know, you get my drift. Ayan, yan yung parang ano niya, beach niya. Tapos ito yung reclamation nga. Oo nga. Ayan, oh. Tubig yan eh. Ano? Ito yung tubig, oh. Dati hanggang dito yan, yung tubig. Yan, hanggang dyan. Ngayon, eto na, may mga lupa na. Ayan. Ano yung plano niya dyan, oh? Bebenta niya yung lupa? Benta niya yung lupa? Oo, ganun ba yung gagawin niya dyan? Di natin alam. Right along C6. Ganyan inilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Taguig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ay, shucks. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi. Tubig nga yan before. Dati, pag nadadaan akong C6, tubig talaga yan. Mga palaisdaan yan dati. Ngayon, ginanito na nila. Ang sabay-sabay na ginagawa at makikita sa mga nakasabit na tarpaulin ng mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating struktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga proyektong ito. Dalawa ang flood mitigating structure, Phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall. Bakit? Wait! Tubig yan eh. Dapat nga, actually, it's a lake. So, kung lake yan, dapat ang ginagawa dyan, dike. Hindi reclamation. Dapat dike. Kasi, tulad niya, mababaw na ang Laguna Lake. Pag umulan, tataas yung tubig ng Laguna Lake. So, para hindi pumasok yung tubig sa, sa lugar ng mga tao, gagawa mo yan ng parang, tawag namin sa probinsya doon, seawall eh. Pero parang nakaslope siyang ganon, seawall. So, makataas yan, nakaganyan. Tapos taa ganun, pag ganun. Nagsuslope siya sa kabila. Para pangsalo ng waves. Ayun, ganun yun. Kaya seawall. So, it's weird. Ba't siya nagre-reclaim? Dapat wall ang ginagawa nila. Flood control, ha?
Kung flood control, dapat either parang seawall or something related to that. Hindi ko alam kung anong exact na tawag eh. Pero nung nasa probinsya kami, nung ginawa yung parang ganun nga, parang flood protection, seawall ang tawag. Ngayon, tinirhan na ng mga badyaw yung seawall. So, wala nang seawall. Tinirhan na siya ng mga badyaw. But anyway, ganun na nga. So, dapat ganun yung sistema dyan eh. So, it's weird na ang naging tawag dito, ang naging diskarte nila. Riprap ang tawag sa parang pader. Yan, riprap. So, ang weird lang na ang naging diskarte ng DPWH dito, parang i-reclaim na lang yung tubig. Diba? Bakit ganun? Bakit may re-reclaim? Mababaw na nga ang Laguna Lake eh. Dapat nga dyan, dinedredge yan eh. Tapos ginireclaim mo pa. Di lalong tataas ngayon yung tubig dun sa bandang gitna ng Laguna Lake. Mas mabilis siyang aapaw kasi nag-reclaim ka. Diba? Basic yan. Basic physics yan eh. Diba kapag puno ang bathtub at dumublob kayo sa bathtub, aapaw ang tubig. Ganun lang naman mangyayari dyan eh. Nag-reclaim ka. O di mas madaling babaha kasi mas yung volume ng yung capacity ng Laguna Lake mas konti. Grabe yung corruption nito ni Alan Peter. Talaga siyang paki no? Dampaki talaga si Alan Peter, guys. No joke. Tagig para kunin ang kanila reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng investigasyon sa nabanggit ng mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA. Patay. And titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate. Kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak nilang gawin dyan, magre-repair dyan. They have to consult us, to ask us, to get clearance permit. Sa lahat ng, kasi dapat may ACC yan, may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga sinasabi Bawal kasi nilang yun. reclamation na mukhang questionable. As for the Dike Road that I think dates way back pa to Secretary Babe Singson, Dike yun Road? talaga ay primarily a road project. No, pero syempre Flood control. dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GMA Integrated Yun yung News, sinasabi ko kanina. Naalala ko yun yung Dike Road na yan. Alam ko yung project na yan kasi ang gagawin nila, i-extend, malipis kasi yung C6. Sobrang nipis niyan. Two-way road lang yan dati. So, ang gagawin nilang 4 lanes, dalawa papunta dito, dalawa pa ganun. Pero para magawa mo yun, kailangan mong i-extend ito yung panahon ni Babe Singson. Kailangan mo magdagdag ng kalsada sa Laguna Lake mismo. So, yun yung sinasabi ni Vince Dizon na magdadagdag sila ng kalsada sa embankment tapos may slope protection para hindi siya bahain. Oo. Yun alam ko yun. Naalala ko yun. At saka nakikita ko na ginagawa yun. Pero itong itong kay Cayetano na reclamation bigla. Tsaka embankment lang. Isabi sa gilid ka lang. Tapos susundan mo lang yung beach hanggang dun sa susunod. Ito hindi eh. As in, kumuha siya ng lupa. As in, nagbuhos ng lupa doon. Ang weird. Hindi normal yan. Hindi normal. Lalo na walang permit, walang paalam ng LLDA. Delikado yan. That's really something na kailangan bantayan kasi baka corruption nga talaga yan. Oo. So, maliw yun. And tama lang si Senator Ping Lacson na sitahin yan. Impunity has its own limits.
Ipinakita sa ulat na na-flag na ng DENR ang mga flood control projects sa Taguig na hindi nakatulong sa pagtugon ng problema sa baha. Madami pala ano. Ayon sa ulat ng mga tarpaulin sa mga lugar ng 2 proyekto na ipinapatupad ng mga ito, ang DPWH, isa sa mga proyekto sa Barangay Lower Bikutan, ay nakalista may top-notch, ay alam na natin to. Ghost project nga to, top-notch catalyst. Alam na natin to. Lahat yan, no? Multipurpose building, top-notch din. Okay. Ito, DAL Construction. Ayun. Pero syempre, may sagot na si Alan Peter. Si Alan Peter ngayon, alam niyo naman hanggang ngayon, vlogger pa rin siya. Vlogger pa rin si Alan Peter, guys. Kaya, ayan. Paano lang natin? May clear lang naman to. 46, 48 seconds. Sa akin, may illegal sa akin. Pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole, tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin. So wait, so inamin niya? Did he just admit to the Lakeshore Development Program? Inamin niya? Parang ganoon ang dating, no? Pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan. Wala, gaslight yan. Oo. Wala, hindi naman tinitira yung mga Taguigueños eh. Ikaw ang tinitira dito. Ini-expose yung katiwalian mo. Diba? Gaslight to si Alan Peter eh. Hindi binabati ko yung mga Taguigueños. In fact, biktima ang mga Taguigueños kasi pinagkakitaan nyo sila. No joke. Biktima ang mga Taguigueños kasi pinagkakakitaan sila nito ni Alan Peter, ni Petra. No joke. No joke. Kapal ng mukha, no? Iba tong si Alan Peter is a different animal altogether. Siya yung kaya siguro nagkasundo sila ni Digong. Pareho sila. Trapo sila pareho. Hindi rin ako nagtataka ba't sumusuporta siya kay Sara. Kasi syempre, one trapo recognizes another trapo. Ganun lang makasimple. Oo. Ganun lang kasimple yun. Naka-shadowban po ba ang live ko? Hindi ko po alam, pero dapat hindi. Sabi ni Marco Polo. Hindi ko po alam kung naka-shadowban, pero dapat hindi. Wait. Baka, kasi wala akong notification eh. Anyway. Yun. Diba, hindi naman to question of whether yung mga taga-Taguig ay tina-target ni Ping Lacson. In fact, kung tutuusin, tinutulungan pa nga ni Ping Lacson ng mga taga-Taguig para malaman talaga nila kung sino mga dapat nilang hinahalal sa lugar nila. Yun talaga may pakinabang sa buhay nila. Hindi yung pinapakinabangan lang sila. Kasi obviously, itong si Alan Peter Cayetano, pinapakinabangan lang ang mga taga-Taguig. Siguro pag nakikita niya yung mga taga-Taguig, nakikita niya peso signs, mga uto-uto, pwede ko utuin, ganyan-ganyan, whatever. Diba? Ganun eh. Hintayin na lang niya siguro yung kaso sa ombudsman. That is, if kakasuhan siya ng ombudsman, gigil na gigil siya ngayon kay Martin. Diba?
Nagigil siya ngayon kay Martin. Ngayon, alam nyo mga kababayan, hindi parang iniisip ko tuloy, nagsisisi kaya yung mga taga-Embo? Di ba? Yung mga taga-Embo, si Sembo, si Pembo, yan, na kinuha na sila ng Tagig. Nagsisisi po ba kayo? Kasi, syempre, di ba, dati taga Makati sila. Ngayon, taga Tagig na. Kamusta po ba kayo, mga taga Sembo, Pembo? Ayan. Kasi, imagine kung ang ano nyo, mayor nyo, si Lani Cayetano, di ba? Senador nyo, si magkapatid na Pia, tsaka Alan Peter Cayetano, di ba? Pareho walang kwenta, nakakahiya. Ayan, si Shiro Kansaki, taga-Embo. Kawawa naman kayo, no, Shiro Kansaki. Okay pa ba kayo? Sana okay pa kayo. Oo. Pero sa susunod na lang siguro, sa susunod na eleksyon, baka gusto nyo ng burahin ng mga Cayetano sa mapa. Oo, burahin nyo ng mga Cayetano sa mapa. Kasi walang... Diyos ko. Sabi ni Ate Amy po, basta kami, proud Pasigueños, Biko kami. Nakakabwisit daw, sabi ni Shiro Kansaki. Ayun, so, yun lang. Wala tayong magagawa. Sa Taguig na kayo Supreme Court decision yan. Wala tayong magagawa dyan. Oo. Ayoko din naman sa mga Binay. Ayoko din naman, hindi ako supportive of the mga of the Binays. Pero, between Taguig and Makati, di ba? Parang mas okay ang buhay niya sa Makati kaysa sa Taguig. Di ba? So, sorry na lang. Di ba mga taga-Embo? Sorry na lang sa inyo. Pero ito na lang. Sa susunod na eleksyon, tanggalin nyo na lang yung mga Cayetano, di ba? Yun lang naman ang maganda solusyon dyan. Maglagay kayo ng mas deserving na tumakbo bilang mayor dyan, congressman dyan sa Taguig. At saka ano yan 3 lugar yan Taguig, dalawang lugar pala, Taguig tsaka Pateros yan So, burahin nyo na sa political map ang mga Cayetano. Hindi talaga lang deserve. Hindi sila public servants guys No joke. Hindi sila public servants Mga ano sila, mga trapo, traditional politician. Ano daw? Sabi ni Arkia Tedeschi, nag-aral po ako sa school na ginawa nila para sa tatay nila, Cayetano Science High School. Every year, pinapromise sila, pabaon is... okay. Hindi ko gets yung isa. Lagi yan, pero nabibigay lang pag may election. Yun pala Oo, tanggap. Diba? Kapag inalokan kayo ng pera sa eleksyon, tanggapin nyo yung pera, pero iboto nyo yung gusto nyo. Pera pa rin yan. Pangkain din yan, di ba? Although illegal yung vote buying, pero it's a reality. Yan ang realidad ng election di ba? So, tanggapin nyo na lang yung pera, pero iboto nyo kung sino yung tamang iboto. Hindi naman nila malalaman kung binoto nyo kung sino man Tanggapin nyo yung pera, pambili rin ng yan. Sa 500 pesos, ilang kilo na mabibili nyo dyan, di ba? 10 kilo. So, tanggapin nyo yung pera, pero iboto nyo yung tama. Yun dapat. At ako, hinihintay ko na lang yung gumalaw ang Office of the Ombudsman sa mga kaso na isinumite sa kanila ni Ping Lacson. Sana gumalaw. Di ba? Di ba? Remulla, sana hindi ka masyadong obsessed, di ba? Masyado ka kasing obsessed masyadong obsessed kay Martin Romualdez to si Ombudsman Remulla Hinay-hinay na konti, masyadong gigil. Oo. Kalmahan natin. Anyway. Okay. By the way, mga kababayan, may mga nagtatanong sa akin, ano daw comment ko kay Robin Padilla? Ay, sa sinabi ni Mariel kay Robin Padilla. Puntahan nyo po yung Facebook page ko, nandoon yung aking comment. Hiniwalay ko ng record dyan 6 minutes, parang shorts lang 6 minutes. So, puntahan nyo sa Facebook page ko. Tapos, andun siya. Kaya,